magkaroon ng kaliwanagan, magkaroon ng investigasyon. Kasi sabi ko nga, willing and able ako na na humarap sa inyo para lang maano itong issue na to. Alam niyo, sir, willing naman po ako magsalita. Wala na pong problema sa akin. Alam ko, sir, talagang somehow napahama kayo dito. Tulad ngayon, dinudurog kayo. Pero ang taong bayan naman nasa panig ninyo. Ang sa akin lang, sir, siguro pa ulit-ulit ko dito sinasabi, may death threat po akong 3. Galing kay Lisa Marcos at saka sa gobyernong ito. Kinasuhan po nila ako diyan sa Pilipinas. Hindi ko pa alam, baka 1 milyon nga po yung kaso ko. Kayo bilang otoridad, 'di ba? Bilang taong gobyerno, tagasunod ng batas o nagpapatupad ng batas o dati. Sa tingin niyo ba, ito, tanungin ko kayo, sir. Ito, magtapatan tayo. Sagutin mo to. Tama ba na ipepresent ko yung sarili ko diyan sa Pilipinas na hindi ko alam kung 100, 1 milyon yung pinabricate na crime sa akin? Ang seguridad ko ba ma-assure ng Senado o ng mga pulis na ako ay mabubuhay the moment na umapak ako sa airport? Kayo bilang isang dating tagapagpatupad ng batas, lingkod na bayan, what is your opinion? Tatapatin ko din kayo, no? Hindi ko po masasangkot na magagarantiyahan yung inyong kaligtasan kung kayo ay pupunta dito sa kung ganyan ang nangyayari dito sa ating bansa at kagaya nga ako na humarap sa Senate investigation, sa halip na ako ay maging resource person, na turing nila bilang resource person, nakatikim ako ng talagang pagluluray sa aking pagkatao. Ano ba ang kasalanan ko? Ang naging nagawa ko lamang naman ay kumuha ng sinumpang salaysay noong confidential informant. Wala na akong matandaan na nagawa ko eh. Bakit pilit na ako ay talagang dinadala sa aking kahapon na ang kahapon ko ay pinagsikapan kong buuin. Nagkaroon man ako ng mga suspension, nagkaroon man ako ng pagkakadrop, sinikap ko pong buuin ito. Nasuspindi man ako, talaga itinama ko po talagang pinakita ko po doon sa sa pamunuan ng PNP at sa nakita naman nila naging karapat-dapat naman ako kaya nagkaroon ng restoration doon sa full duty status ko. At nung nag-apply naman ako sa PIDEA, nakita naman ng recruitment committee na ako'y karapat-dapat. Kasi kung hindi po ako karapat-dapat at ako'y nananatili sa madilim na kahapon, paano na? Wala na. Hindi ako tatanggapin. Ganon din po sa nakikita ko doon kay Senador Jinggoy Estrada. Pagamat sinasabi nga ninyo na siya pala ay convicted sa kasong bribery, bakit nandyan siya sa Senado? Yeah. Yung ba, ibig sabihin, kung ba ikaw na-convict ka, wala ka ng karapatan. Di ba? Kasi kung yan, halimbawa, kung na-convict man yan, meron pa rin siyang mga karapatan para mag-apela. Hindi naman siya perpetually disqualified Kaya, yun nga po, no? Kaya nga po, yun yung, ako, natanggap po ako sa PIDEA dahil wala naman ako that time ng perpetual disqualification. Katulad din po niya. Sana, tinignan niya yung ganyan na hindi dapat na mambabatas pa naman si Senator Estrada. Sana tinignan niya yung angulo na yon. Teka muna, mambabatas ako. Hindi ko po kayo tinuturuan Gumagawa po kayo ng batas. Kami po ay taong bayan, parte ng taong bayan, 'di ba? Gumagawa ng batas dapat yung mismong gumagawa ng batas, yun talaga ang dapat mag-observe doon sa mga karapatan ng kanyang nasasakupan. Constituents niyo po ako. Wala po akong sama ng loob sa inyo. Kaya lamang po, napansin ko po na mukhang talagang na pinag-iinitan niyo po ako dahil personal na po yung ginawa niyo sa akin. Yes, sir. So balik ako doon sa kung yung willingness ko to appear. I am willing to appear via Zoom, but not sa Pilipinas at not sa embassy. Kasi I know
I know kung ano yung karapatan ko bilang isang mamamayan. Kung gusto lang nila marinig yung aking boses at ang aking paliwanag kung bakit napunta sa akin yang mga dokumento na yan, pwede naman akong sagutin yan. Pero bakit gusto nila akong pauwiin? Kaya nga sabi ko, kung gusto lang pala nila marinig, i-contempt or patayin? Yun lang ang sa akin, sir. So, kung tatanungin niyo po ako na, kasi sabi niyo kanina, sana, magsalita ako, I am willing to speak up. Yan po ang favorite thing to do ko, to speak up for what is right. Speak up for the truth. Then, moving forward, Mr. Morales, so, tama ba, ikayo bilang isang investigador, ang nakita namin ng mga taong bayan, yung line of question nun kay Maricel nga, it's very close-ended question. Hindi ba dapat pag investigador ka, open-ended, na parang siguro ang tanong dito, Miss Maricel Soriano, gaano kayo katagal magkakilala ni Mr. Marcos? Or kailan kayo nagkakilala? Hindi ba dapat parang mga ganun yung questioning as an investigative, agent? Kung ako ang magtatanong, ang itatanong ko, gaano kadalas Gaano bumisita kadalas? sa'yo Okay? itong si politician Bongbong Marcos? Kasi nga, ito po yung lumabas na na information sa taong bayan. Ito yung tinatanong ng taong bayan. Mhm, Di ho mhm. ba? Ang nangyari, nagkulang. Mukhang nagkulang doon sa parte na yun, no, na nasayang yung pagkakataon. Nasayang. Opo, kung siya ba ay talagang hindi na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. O Okay. kung siya ba ay naakusahan, di ho ba? O kung hindi Yeah, naman, pwede naman yan sagutin o hindi. Yun naman yes. po, marami po sana, hindi That's po true. natin tinuturuan yung mga butihing senador. Kaya lang, ang sa akin po, bilang isa doon sa mga nagisa doon sa Senate investigation, parang sabi, ang ano ko nga po, parang hindi ata nagkaroon ng patas na pagtrato. Mhm, Doon mhm. sa kasi unang-una, ako ba yung naisumbong na ang sa akin, isinumbong ako na ito may kaso yan, ito ganyan may kaso. Aha, Sino aha. ho ba? Yung mga kaso niya, parte lamang ho ng trabaho. Kagaya sinasabi ni ni Grace po na doon sa aming village. Dito sa aming village meron Mhm. akong Mga kaso, oo, yeah. opo, totoo po 'yun na nagkakaso po ako dahil ito po doon sa mga oposisyon naggalit sa akin. Mhm, mhm, mhm. Yun nga po ang kaya nga po hindi nangangahulugan na sinampahan ka ng kaso, gano'n ka na. O bakit yung mga nakakasuhan ng diyan, 'di ba? Yes. Marami hindi. Ikaw ba, isang tao, gusto mo ba na kakasuhan ka? Natural, hindi. 'Di ba? Yeah, Pero bakit ka nakakasuhan? that's 'Di true. ba? Ang magagawa mo lang pagka nakasuhan ka, ipagtanggol yung sarili mo. Yeah. Umatin ka doon sa hukuman o sa piskalya Yes. para ano mo 'no, para i-ano mo yung karapatan mo. 'Di ba? Yeah. Hindi yung nakasuhan ka, magbubukbok ka na lang sa isang tabi at Mhm. ipapako ka na lang sa krus. 'Di ho That's ba? true. Parang wala ata sa batas o mali sa batas na pagka ikaw ay nakasuhan, basta ituturing ka na lang na isang isang guilty. Mali Tama naman po. yun. So actually back to back tayo ngayon, si Basti nasa stage. They have like what? Maraming viewers pero it's okay lang. Pumunta kayo doon, lumipat kayo, it's okay. Kailangan kasi talagang bakbakan yung mga issue ngayon, mga palangga. So sir, doon ginisa ka ni Senator Estrada about pinipilit ka niya na ilabas yung confidential informant mo. Which is actually kagabi, may nagbigay sa akin na informante ko na binigyan ko ng clue yung itong mga kababayan ko. I don't know if napanood ninyo. But again, pinipiga ka niya na ilabas mo yung confidential informant mo at humihingi ka ng garantiya na hindi ka makakasuhan or hindi ka ma-incriminate kapag na-reveal mo yung gender nitong mga informante. Sinabi mo yun sa akin na nung tinanong kita, di ba, tungkol sa informante mo, ang sabi mo, babaunin mo na lamang sa libingan kasi ayaw mo nga talaga sabihin during the first interview. So, during that time, ano yung nasa isip mo? Bakit ka nila pinipiga? At kung
Kung let's say for example, hindi ka nanindigan, nasabi mo yung pangalan ng impormante, ano yung magiging impact nito sa lahat ng mga investigador sa Pilipinas, investigador sa PIDEA? Alam niyo, unang-una, kapag ang confidential informant ay nasunog ano, o na-reveal yung identity, hindi po kakayanin ng Mhm, mhm. konsensya ko doon sa mangyayari sa kanya. Yun nga. Kung napapansin niyo po kanina, ako ay kumuha lang ng statement. Ako po ay inireduce ko lamang yung testimonya ng confidential informant. Aha. Pero ang ginawa sa akin, talagang dinurog yung aking buong pagkatao. Talagang yun po yung nangyari. Yung papukayang confidential informant kung Ako sakaling ipapatawag. mhm. Ngayon, ang mga alagad ng batas kahit yung mga media no, yung mga ano no, yan, yung kanilang mga balita o kanilang mga trabaho lalo sa law enforcement, may mga ano no, may Protektado. malaking bahagi yung mga kanilang mga sources o confidential informant. Itong mga ito, tinaya nila yung kanilang sariling ano no, buhay sa Mhm. paglalahad ng mga ano no, mga Impormante. pangyayari. Pero ang kasunduan sa pamamagitan nito ay iingatan yung kanilang pagkatao, yung That's true. kanilang pagkakakilanlan. Kapagka ito ay nilantad ko, magiging hindi na ako katiwa-tiwala. Okay. Biruin ninyo, ako'y pinagkatiwalaan ng impormasyon. Di po ba? At yung Aha. impormasyon na ipinagkatiwala niya ay maglalagay doon sa Sa kamatayan. pagkakakulong ng mga tao na kaibigan, kamag-anak, o anumang relasyon na meron sila no, nung Mhm. kanyang mga itinuturo. Kapag ito ni-reveal ko, sino pa ang magtitiwala sa mga law enforcement agencies na magbigay ng impormasyon? Kagaya din sa media, sino pa magtitiwala sa mga media kung i-reveal din pala ang mga sources? Wala Yes. na magtitiwala. At hindi lang basta pagtitiwala ang masisira rito, kundi mamamatay, Yeah. mapapahamak ang sino mang confidential informant na nagbigay ng impormasyon sa mga katulad naming mga alagad ng batas. Dati akong alagad ng batas, kaya sabi ko nga, itong confidential informant na to, total nagbigay naman ito. Kung sakali yan, makuha naman nila, nandyan, at na-file sa korte, sabi nga ni Senator Bato, yan, nandun pa naman pala yan, di public document. Opo, totoo po yan. Kung yan, public document, at natuloy yan, ginamit sa application ng search warrant, pwede naman po yan tawagin, pero discretion po yan ng Ng judge. ng korte, yeah. Opo,